Ang Diyos ay sumasagot sa takdang panahon. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Ma'am Criselda Chang and Agapito Generoso. Happy birthday po sa inyo. Now ngayon po, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral po patungkol po sa Book of Habakkuk. Si Habakkuk po ay isang propeta ng Diyos na naka-assign po sa Judah. So, when did he prophesy? Siya po ay nagpropesiya noong bago i-invade o bago sakupin ng Babylonia yung Jerusalem. So, ito po yung ating timeline. Maganda po na nakikita natin ito para mas na-appreciate natin kung ano yung nilalaman ng Habakkuk. So ito po si Habakkuk at nandun na po siya sa mga huling mga hari ng Southern Kingdom ng Judah at sila po ay sasakupin na ng Babylonia. Kaya po sa Habakkuk chapter 1, nagtatanong po si Habakkuk sa Panginoon. Sabi niya, "How long, Lord, must I call for help, but you do not listen?" Kasi nakikita niya, puro violence, puro kasamaan ang nangyayari sa kanyang bayan, sa bayan ng Judah. Pero sabi ng Diyos, okay, ito yung ko dyan, sagot ko dyan. Sabi niya, I am raising up the Babylonians. Yung Babylon, ako yung magtatatag dyan. Pagtatagumpayin ko yung Babylon at sasakupin niya yung mga surrounding nations, pati yung Judah. Now, that brings us to the problem. Ano yung problem? Sabi na Habakkuk, Lord, banal ka eh. Napakasama nung bansa na yun. Yung bayan na yun, brutal yun. At puno na, mas violente pa yun kaysa sa Judah. Sabi ni Habakkuk, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent when the wicked swallow up those more righteous than themselves? Kami, masama na kami, Judah, yung bayan ng Judah. Mas masama pa sa amin yun, tapos yun yung gagamitin mo para hatulan yung Judah. So, yung Diyos po sumagot kasi ito po ay conversation between Habakkuk and God. Pagdating po sa chapter 2, sabi po rito, basahin na lang po natin sa verse 3, sabi kasi ni Habakkuk, okay, mag-aantay ako sa Panginoon, sa sagot ng Panginoon. And then sa verse 3 po, sabi rito, for the revelation awaits an appointed time. Sabi ng Diyos, yung mga sagot niya, meron niyang appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it, it will certainly come and will not delay. Sabi ng Diyos, yung mga sagot ko, yung mga gagawin ko, yung mga plano ko, lahat yan may appointed time. Kaya ito po yung ating katuroan natin ngayong araw. Number 1 po, God has an appointed time to judge the wicked. Ang sagot po kasi ng Diyos kay Habakkuk, kahit masama yung Babylonia, pati yung Babylonia, hahatulan ko din naman yan eventually. Kasi nga, again, sa Nahum chapter 1 verse 3, I will not let the guilty go unpunished. Kahit mas masama pa yung Babylonia kaysa sa Judah at ginamit ng Diyos yung Babylonia laban sa Judah, kahit yung Babylonia, parurusahan ko din yan dahil sa kanilang kasamaan. At dito po makikita niyo po rito sa chapter 2, yung maraming mga woes. 5 po yan. So, tingnan lang natin, no? Sa verse 6, makikita nyo, woe to him who piles up stolen goods and make himself wealthy by extortion. Sino po ang tinutukoy dito? Babylon. Yung him dyan, Babylonia po yan. Referring to the leader or the main leader of Babylon. Pero, ano po yan? As a whole. Babylon as a whole. Yumaman yung Babylon because of extortion. Pag may nasasakop silang bansa, kinukuha nila yung pera ng mga o yung kayamanan ng bansa na yon. So, every time may woe, ang kasunod po niyan judgment. 5 woe po yan. So next, woe to him who builds his house by unjust gain. Nagtatayo ng bahay yung Babylon, ng kingdom yung Babylon. Pero kapalit ng injustices. Ibang tao naman o ibang mga nations naman ang nagdudusa. Next is, woe to him who builds a city with bloodshed and establishes a town by injustice. So yung Babylon nga, nagiging makapangyarihang kaharian,
Pero madugo naman, no? Puno ng injustices. Woe to him who gives drink to his neighbors, pouring it from the wineskin till they are drunk, so that they can gaze on their naked bodies. Ito naman, humiliation. Verse 19, woe to him who says to wood, come to life, or to lifeless stone, wake up. Sabi ng Diyos, kahabag-habag yung bansa na yun, na niluluklok yung mga kahoy at mga piping mga bato bilang kanilang mga Diyos. At meron pong karampatang judgment na naman yun. So every time na may woe, may pronouncement ng woe, kahabag-habag, isipin nyo, curse ito, meron pong karampatang judgment. So sabi ng Panginoon kay Habakuk, Habakuk, meron akong appointed time to judge the wicked. Antay mo lang. Kaya sabi dito, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Yung sagot ng Diyos sa mga tanong ni Habakuk, darating yan. Number 2 po, the righteous live by faith as they wait for God. Sabi po rito sa Habakuk 2:4, the righteous shall live by faith. Ibig sabihin ng isang taong matuwid, nananampalataya sa Diyos, namumuhay ng may pananampalataya sa Diyos, nag-aantay sa mga sagot ng Diyos, nag-aantay sa mga pangako ng Diyos, umaasa sa Diyos. Yun po ibig sabihin ng the righteous, ang taong matuwid, nagtitiwala sa Diyos. Now, sa konteksto po ng Habakuk, mga kapatid, si Habakuk at yung mga faithful ones, yung mga tapat sa Diyos, dahil huhusgahan ng Diyos yung Judah, pati sila dadanas ng mga paghihirap. Pero napakalaking encouragement sa kanila nito nung sinasabi ni Habakuk na the righteous shall live by faith. Ang mga taong matuwid ay namumuhay ng may pananampalataya, nag-aantay at nagtitiwala sa Diyos. Point number 3 natin, the whole earth will be filled with the knowledge of the Lord. Now, dito sa Habakuk chapter 2, makikita nyo rito, ano po ito? Judgment against Babylon. Pero ang sinasabi po rito ng Diyos, yes, merong judgment against Babylon. Merong kaparusahan against Babylon. Pero dun sa pang-apat na woe, pang-apat na pronouncement of judgment, may naka-insert doon. Napakagandang prophecy. Basahin po natin yung naka-insert doon sa Habakuk chapter 2, verse 14. Ito po ang sinasabi. Sabi po rito, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Ibig sabihin yung imperyo ng Babylon, babagsak yan. Hindi yan magtatagumpay. Bakit? Isa lang ang magtatagumpay, yung people of God. Napansin niyo po, sabi dito, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Ito po ay poetic hyperbole. Ibig sabihin, imagine niyo yung sinasabi ni Habakuk rito, no? The whole world will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So ano sinasabi ni Habakuk rito? Yung buong mundo, it will be completely filled with God's people who have the knowledge of God, who glorifies the Lord. Kaya yung Babylon, kahit na maging lumaki at maging imperyo, malulusaw yan at mapapalitan yan ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. Yung people of God, they will fill the whole world and they will glorify God. Kaya po yung glory ng Diyos mapupuno talaga yung buong mundo, yung buong kalupaan. So, the whole earth will be filled with the knowledge of the Lord. Now, tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod nito. So, merong appointed time to judge the wicked. At during that judgment, yung mga tao nag-aantay, nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng paghihirap. At ano po yung dulo? Yung dulo po ay katagumpayan ng kaharian ng Diyos. The whole world will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Beautiful prophecy. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, trust God's promises more than your feelings. Kasi pag ikaw nga naman yung nasa sitwasyon ng paghihirap at pagdurusa,
Minsan nakabase tayo sa feelings natin, sa emotion natin. Ang problema sa emotion natin, pabago-bago. Minsan nagtitiwala sa Diyos, minsan confident sa Diyos, minsan pabago-bago, punong-puno ng ups and downs. Kaya hindi tayo dapat nagtitiwala sa emotion natin, sa pakiramdam natin. We trust God's unchanging promises. Kaya po sabi rito ng Panginoon kay Habakuk sa mga unang talata, no? Sabi niya rito, though it linger, wait for it. Kung ito'y parang mabagal, yung pangako ng Diyos, yung prophecy ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung sagot ng Diyos, parang ang tagal-tagal, ang bagal. Pakiramdam mo lang yan. Feelings yan. Sabi rito, kung ito'y parang mabagal, antayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi maaantala. Kasi yung plano ng Diyos, may appointed time yan. Yung mga pangako ng Diyos, merong appointed time ng fulfillment yan. Minsan yung emotion natin, ang tagal-tagal. Pero sabi ng salita ng Diyos, antayin mo. Though it linger, wait for it. Feeling mo ang bagal. Huwag kang magbase sa emotion mo. Magbase ka sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay hindi nabibigo. At yung appointed time ng Diyos laging perfect. Sabi dito, ito'y tiyak na darating. Hindi ito maantala. Kaya kung merong mga promises sa Bible, mga kapatid, na pwede nating i-claim, antayin natin. Hindi ito maaantala. May appointed time ito. Point number 2. Live by faith, trusting God's ways and His perfect timing. Yung mga taong matuwid, nagtitiwala sila sa Diyos. Anong pinagtitiwalaan nila sa Diyos? Number 1, God is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos. He is in control. Pangalawang pinagtitiwalaan natin sa Diyos, He is all-wise. Ang Diyos natin, siya yung marunong sa lahat. Kaya yung timing niya laging perfect. At pangatlo po, pinagtitiwalaan natin that God is good. Mabuti ang Diyos. Hindi nagpaplano ang Diyos ng masama sa iyo. Hindi nagpaplano ang Diyos ng masama sa kanyang bayan, sa mga nagtitiwala sa kanya. Totoong merong judgment against the wicked. Pero kung ikaw, pinili ka ng Panginoon na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tinuturing kanyang anak, walang planong masama ang Panginoon sa iyo. Never nagplano na ikasasama mo ang Panginoon laban sa iyo. God is good. You can trust Him. You can live by faith. Because you know, God is good. God is sovereign, God is all-wise, and God is good. Pangatlo po, believe that God's kingdom will fill the whole earth. Panampalatayahan natin na yung kaharian ng Diyos, pinupuno yung buong mundo. Pag pinagsama-sama niya po yung prophecy patungkol sa kingdom of God, napakaganda. Sabi ni Jesus Christ, maliit yan nagsimula parang mustard seed hanggang sa maging pinakamalaking halaman. Para yung yeast na hindi mo makita, invisible sa simula, pero na-impluwensya ng buong minasa. Ibig sabihin, yung kaharian ng Diyos nandito na. Ini-impluwensya na yung buong mundo hanggang sa magkaroon ng world transformation. Believe that God's kingdom will fill the whole earth. Sabi ni Prophet Daniel, yung bato, si Jesus Christ, the stone struck the statue, and that stone, that rock, becomes a huge mountain, and that mountain fills the whole earth. Kaya po yung kaharian ng Diyos, it is the mountain of the Lord that fills the whole earth. Panampalatayahan po natin, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ang magtatagumpay dito sa mundo. It's just a matter of time. At wag po tayong ma-discourage pag nakita natin puno ng kasamaan sa mundo, corruption everywhere. Lahat ng kasamaan ng tao, magsishrink yan habang nag-e-expand ang kaharian ng Diyos. Para po sa ating discussion, what does it mean to live by faith? At para po sa ating dive deeper, sagutin po natin yung tatlong katanungan. What do we mean by woes? Number 2, what are the 7 woes of Jesus? At pangatlo po, what is the importance of the prophetic vision in Habakkuk 2:14 and Isaiah 11:9? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for your unfailing promises. You have never failed. I acknowledge that my feelings are unstable.
So teach me to trust your word more than my feelings and to rest confidently in your perfect wisdom. Help me to walk by faith. Enable me to patiently submit to your ways and your timing. I trust that you know what is best and always do what is right. Please strengthen me to remain steadfast while I wait for your plan to unfold. Fill me with hope and confidence that your kingdom will continue to advance until the earth is filled with the knowledge of your glory. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.